Gaano na karami yung mga natanggal na mga wire? Well, based nga sa ginagawa ng Meralco, yung blind operation nito, the private sector through Meralco and the local government unit, City of Manila, is now leading the call of our constituents in as much as we can to clear up weight sa mga poste namin. At saka yung madalas makikita mo yan sa commentaries no, yung spaghetti wire. With this effort headed by Meralco, the least thing that we can do is to be grateful to Meralco na at least may nakikinig sa amin at may tumutugon sa panawagan at request ng tao. Kaya kahit pa paano, that's 2 million kilos of unnecessary, unutilized and unusable wires. Malaking bagay yun. Hindi kaila sa inyo, a few months ago, I think it was fully televised and covered na may tumumba rito doon sa Conti, sa Katila. Maswerte naman swerte tayo, walang buhay na disgrasya. And with the effort of Meralco and your city government, mga barangay, hindi man natin ma-perfecto, pero sigurado ako mababawasan na yung probability na may tumumbang ulit na poste. In fact, may isang netizen kahapon, pinoward sa akin yung pictures somewhere in Aboneros, and we'll visit that also. So, pag nagtulong-tulong talaga ang private sector at gobyerno, inch by inch, meters by meters, and before we know it, we've achieved several miles, making the city of Manila pleasant. Nananawagan na ako, no? Kasi we made a commitment as City of Manila. So na, at least, let me use this avenue. All those telcos or any other services na gagamitin, hindi na po kayo po pwedeng magkabit. Simula last week ko, sinabi ko na ito kay Andres at saka kay Engineer Randy, nang walang kukunin pahintulot muna sa Meralco. So it's the other way around. Dati, bulag ang Meralco, basta inaprubahan ng City Hall, maglalakad na. At ang gagamitin panangga, pagsalita ng mga operatives o inspector ng Meralco, kami, may permiso kami sa local government. Ayan, reverse ko. Because they know better than us the load capacity of every post. And they understand very well kung ano lang ang dapat na nakasampay ka. So ang ginawa ko, sa matter of policy of the city, kaya yung mga magkakabit, that goes to everyone. We're not mentioning names. It is now Meralco who will say yes or no o kung kayo makakapaglatag sa poste ng Meralco. If it is for development, and if it is workable and feasible, I don't think Meralco will deny your request. But if it is not, then we will heed and follow the direction of Meralco. Kasi at the end of the day, high tension wire yan. Ano yan, mas delikado yan para sa mamamayan namin sa Luzon. Kaya naka-reverse na. So, I think that statement is being addressed to future developer of our utilities using our lamppost of Meralco na poste. Alright mga kababayan, so tayo po ay magbibigay ng reaksyon dito po sa ginawang pag-inspeksyon po ni Mayor Isko dito po sa Binondo. Ngayong araw kasama po itong Meralco at itong si City Engineer Andres. At ngayong araw po na to ay personal niya pong binisita itong lugar dito sa Binondo kung saan marami na po ang natanggal na wire, no? Ito nga po yung tinatawag nating spaghetti wires.
So, sabi ni Mayor Isko is 2 million kilos na ng wire, spaghetti wires ang kanilang nakuha. Ito yung mga wires na hindi na nagagamit o wala na po talagang function totally. At dahil nga po sa mga reports na dumadating po sa kanyang kaalaman na patungkol nga po dito sa mga posting na natutumba at yung iba ay matutumba na, ay agad pong ininspeksyon niya ni Mayor Isko kasama po itong kawani ng lokal na pamahalang lungsod ng Maynila and also itong private sector ng Meralco. So alam naman natin mga kababayan dito sa Maynila especially na napakarami po ng mga poste no sa ating lugar. Kahit nga ito ay nasa pangketa, nasa sidewalks, minsan nga nasa gitna pa yan ng kalsada no, kung mapapansin natin at talagang yung mga wirings yung nagpapapangit sa view ng isang lugar. Lalo na dito sa isang lugar kung saan puntahan talaga ng mga turista, mapalokal man yan o foreigner, yan pinupuntahan talaga yung Binondo. Masagwa tignan no, kaya itong ginawa ni Mayor Isko na pagpapatanggal dito sa mga unused at hindi na na-utilize na mga wire, mahigit 2 million kilos no, napakalaki, napakarami na nito mga kababayan. So malaking kabawasan talaga ito sa load ng poste kasi sa kabilang banda mga kababayan, aside from pangit yung tignan, napakadelikado pa talaga nito dahil nga po overload na minsan yung mga wiring na nakatap or nakasampay dito sa mga poste na maaaring magdulot talaga ng pagkabuwag nitong mga poste. Lalo na ngayon mga kababayan na tag-ulan, malakas yung hangin, malakas ang ulan. So possible talaga na mangyari ito no. At ang kinakatakutan pa nga natin dito is baka may mga kababayan pa tayo o mga tao na bumibisita dyan sa Binondo o saan mang parte ng lugar dito sa Maynila ang mabagsakan ng poste or makuryente dahil nga dito sa kapabayaan ng ibang mga kontraktor na basta na lang nagsampay. So ito ay pwedeng mag-ugat ng sunog at kung ano mang mga trahedya kagaya nitong nakikita nyo sa video mga kababayan. So maaari din mag-trigger yan sa mga short circuit, mga ganyan. So, ayan yung iniiwasan ni Mayor Isko. At sa tulong nga po ng private sector ng Meralco ay nakipag-ugnayan po. Ayan, nag-collaborate po itong local government at itong si Meralco upang i-address itong concern na to. At sa awa naman ng Diyos mga kababayan ay katuwang po ngayon ng Meralco ang lokal na pamahalaang lungsod ng Maynila. At ayon nga po kay Mayor Isko ay kinakailangan na po no makipag-coordinate yung mga future na telcos o anumang magkakabit na mga wirings kagaya ng mga internet, telephone, cable. So makikipag-coordinate na po sila sa Meralco at hindi na sila basta-basta makakapagkabit o makakapagsampay ng kanilang mga linya. Okay, so dito sa Maynila, asahan na po natin na sooner or later, no, medyo matagal, pero kahit papaano mga kababayan, nasisimulan na. So kagaya sa Davao, mapapansin nyo ilang mga lugar sa Davao, lalo na doon sa may Recto ata yun, yung napuntahan namin, Recto Avenue ata yun, na talagang wala ka na makikitang spaghetti wirings, no? Ang ganda tignan, ang gandang magpicture, maaliwalas ang paligid, napaka-pleasant. Kumbaga, ito yung gusto ni Mayor Isko na ma-achieve para sa Maynila. And bukod pa nga dito is para maiwasan po yung overload dito sa mga poste no upang maiwasan po yung pagtumba. So ngayong araw na to ay hindi lamang yan ang inikot ni Yorme Isko kundi inikot niya din yung ibang street dyan sa Binondo. So imaginein mga kababayan 2 million kilos ng mga wire ang inalis no. So magmula pa noon no na hindi na napapansin ito. Although sinabi ni Mayor Isko na nag-start sila noong April, na isa-isahin ang tanggalin itong mga hindi kapakapakinabang na mga wirings, ay isa challenging, no? Dahil the more na tumatagal mga kababayan at hindi nabibigyan ng pansin ay talagang maaantala talaga yung mga gawain. So, ayun mga kababayan,
Itong ginagawa ni Mayor Isko ay napakaganda para sa lungsod ng Maynila, no? Hindi niya lang basta ina-address itong pagpapaganda sa ating komunidad, kundi ito rin ay ginagawa niya para pangalagaan at protektahan tayo sa mga maaaring maging dulot na hindi maganda na itong mga overtapping, oversampay na mga spaghetti wires na ngayon very ano talaga ngayon na very delicates talaga kasi tag-ulan na po ngayon at hindi naman natin alam kung kailan tayo tatamaan ng malalakas na ulan, lalo na yung malakas na hangin na maaaring makapagpadulot nga yan ng pagbagsak ng mga poste. So mahirap yun mga kababayan, no? Kasi kapag ka natamaan itong poste natin, damay-damay lahat. No? Maaaring yung isang poste na to ay connected sa mga internet, tapos bumagsak, so damay na pati yung kuryente natin na ginagamit natin sa pang-araw-araw. At bukod pa doon, yung posting babagsak, maaaring makasagabal pa yan sa daloy ng trapiko. At alam naman natin itong Binondo area ay napaka-busy area nito, mga kababayan, at lahat ng street dito ay napaka-busy. So, isa o dalawang street dyan ang mabagsakan ng poste, mga kababayan, ay talagang magdudulot ng congested at traffic. Sabihin na natin na aberya, malaking aberya po talaga yan. At syempre, yung trabaho, manpower, so sobrang dami ng maaantala at mapeperwisyo. Kaya dito po sa ginawa ni Mayor Isko ay good job po. So pinakita niya talaga yung kanyang pagmamalasakit sa kanyang kapwa. At dito naman sa Meralco, from now on mga kababayan, hindi na makakapagkabit itong mga kontraktor, no, kung hindi sila makikipag-coordinate dito sa Meralco. So, ang kagandahan dito mga kababayan is very ano na tayo, no, transparent na tayo sa isa't isa sa lokal na pamahalang lungsod ng Maynila at sa pribadong sektor na Meralco. So, ayun lang, kung ikabubuti naman ng ating lungsod at ito naman ay makakapagbigay ng mas magaan na serbisyos para sa taong bayan, eh why not, no, na hindi payagan ito ng Meralco. So, ayun lang mga kababayan, maraming salamat sa inyong panonood. At ang Meralco po ay natuwa kaya Mayor Isko, no, dahil ngayon ay naramdaman ng Meralco na meron silang kakampi, no, kakampi na nila yung lungsod ng Maynila. Unlike before na parang sila ay may kanya-kanyang mga buhay ang administrasyon noon at ang pribadong sektor na Meralco. So hanggang dito na lang muna mga kababayan at abangan po natin yung mga susunod na update patungkol nga po dito sa mga spaghetti wires na plano na pong tanggalin dito sa lungsod ng Maynila. At kung meron po kayong mga katanungan at opinion dito sa ating napanood na video, ay comment nyo lang po yan sa baba at ating sasagutin yan sa susunod nating update. Muli maraming salamat at God first po sa ating lahat.